Gusto mong tumulong pero gusto mo ring mag-ipon. Parang gulong-gulo ka. Anong unahin mo? Tulong or ipon? Yan ang pag-uusapan natin. So tune in. Don't tune out. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Kung hindi mo pa napanood ang part 1 episode, I suggest na panoorin mo yung pera o pamilya. O nasa link na lang, hanapin nyo lang po. At para sa mga breadwinners out there, kung nauubos ang yung pera, wala kang ipon, wala kang investment, ako, ito na yung 5 practical na paraan na pwede nating gawin para masagot natin. Ano ba unahin mo? Ipon or, syempre, pagtulong? Number 1, practical na paraan. Alam mo pwede natin gawin? Mag-set po tayo ng limit sa tulong na minibigay mo. Ito na, let's talk about some facts. 63% ng lahat ng mga breadwinners po ay walang ipon po pagdating sa retirement. Kaya ano po dapat natin gawing solusyon? Ang gawin nating solusyon ay syempre maglaan po tayo ng tinatawag na helping budget or benevolence fund. Napakahalaga po yun sa ating kita. Alam nyo, kaming dalawang mag-asawa, meron po kaming yung pangtulong talaga. Ang kagandahan po namin, alam po namin pag meron pong nangangailangan. Hindi yung tanong kung may mga nangangailangan, ang tanong kailan, di ba? Nahingi ng tulong. So meron kaming pondo nandun. At syempre, meron kaming limit. Hindi dapat lumagpas doon. Kasi sa totoo lang, pag hindi mo kayang tulungan ang iyong sarili, hindi mo rin kayang tulungan ng ibang tao. Kaya ito lang po ang pakiusap ko, lalo na tayong mga Pilipino. Medyo sensitibo tong topic na ito. Huwag kayong matakot na magsabi na hindi namin kaya, asensya na po. Hindi ibig sabihin na wala kang pakialam. Hindi ibig sabihin na hindi ka tutulong in the future. For now, hindi mo kaya. Katulad ni Mark, isang OFW, buwan-buwan na nagpapadala ng pera sa kanilang pamilya. Pero imbis na maglaan ng budget, binibigay todo-todo. Kaya pag uwi, anong ending? Walang ipon. Yun po ang nangyari. Pangalawa po, dapat natin gawin? Ano bang dapat unahin? Tulong or ipon? Turuan ang pamilya na maging financially literate at smart. Alam nyo ba, 80% naman ng mga pamilya ng mga breadwinners ay umaasa na lang sa pera padala at hindi nag-iisip ng ibang paraan para kumita at bato-bato po sa langit, tamaan po sana ay huwag magalit. Alam naman na ang pagpapadala ng pera po ay may limit. Ang pagpapadala po ng pera ay hindi pang matagalan. Ang pagpapadala po ng pera ay may hangganan, di ba? Kaya nga, i-encourage natin po na pag tayo nagpapadala, ito ay panandalian lang. Dapat maghanap sila ng sarili nilang income para pagdating ng panahon, hindi na sila aasa sa padala. Di ba? Katulad ni Jenny, isang call center agent, napakatalino po. Nagtatrabaho po siya sa overseas. Tapos, ang ginagawa po niya, nagpapadala po siya ng pera pero hindi niya binubuo ang sweldo niya. Ang ginagawa niya, portion, meron siyang padala, pero portion, nag-iipon po siya ng pera para pang-umpisan ng kanilang sariling sari-sari store. Ngayon, nung nagkaroon na po siya ng puhunan, ang ginawa niya, kinumisyon niya isang kapatid niya na marunong na mag-manage ng negosyo at doon sila nag-umpisa. Nung na-manage na po yung negosyo, ipinasa na po sa kanyang nanay. So ano po nangyari? Hindi na umaasa ang kanilang nanay sa monthly nila kasi may sari-sari store na po, diba? Magandang idea. Pangatlo, build your own safety net. Bago tumulong, kailangan tulungan mo ng sarili. Alam niyo ba, 4 sa 5 Pilipino ay walang safety net or walang emergency fund. Kaya ano po nangyayari? Pag may nagkaroon ng emergency, ubos, utang. Paglabas sweldo, bayad utang. Kulang, paikot-ikot lang po. Kaya magtabi po tayo at least ng 6 na buwan ng emergency fund. Para pagdating po ng panahon, tayo mismo ang magipit. Meron tayong pagdudukutan. Kaya ang tanong ko kay Henry Phantom Lopez, kay Evelyn Antanaw at Ron Veneracion, kayo ba ay may emergency fund na? Let's go to number 4. Pagtulong sa iba or tulungan mo na ang sarili? Ito, para matulungan mo ang sarili mo at iba. Ito yung pinaka-best na diskarte. Maghanap ka ng iba't ibang sources of income. Para mabuhay po tayo dito po sa Metro Manila, kailangan mo kumita ng 1,200 pesos per day. So, kailangan kumita ka ng mga 25 to 30,000 pesos per month dito sa Metro Manila to survive. Survival lang ha, hindi ka pa nakakain sa labas niyan. Kaya nga kung yan lang kita nyo, kukulangin po yan. So, kailangan po tayong mag-multiple sources of income. Side hustle, online, freelancing, content creation, or if not naman, pwede mong gawin. Mag-affiliate marketing ka. In other words, huwag ka lang aasa sa isang income, kapatid. Pag aasa ka lang sa isang income, ang masasabi sa'yo, condolence. And number 5, ang dapat natin gawin bago tayo tumulong, planuhin muna ang long-term goals mo. Again, uulitin ko, karamihan ng mga tao nagre-retire, walang retirement plan. Kaya ang tanong ko po sa inyo, habang nakikinig at nanonood ka, real talk tayong dalawa, anong retirement plan mo?
Just in case, tumigil ka na sa katatrabaho, may pera pa bang papasok sa'yo? Meron ka ba tinatawag na passive income? Meron ka na bang investment? Ano bang exit strategy mo bilang isang breadwinner? Ako mga kapatid, pag hindi mo kayang sagutin tong tanong na ito, aaminin ko, tatapatin kita na nanganib ang iyong retirement program. Again, mga kapatid, hindi naman kita tinuturuan maging greedy. Tinuturuan lang kita maging responsable at maging matalino. Hindi mo matutulungan ng iba kung hindi mo kayang tulungan ng iyong sarili. Mas maganda yung tulong mo ay galing sa tamang plano. Kung gusto mo rin tumulong ng pangmatagalan, dapat turuan din natin sila tumayo sa sariling nilang mga pa. Kaya nga ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, ano ang exit strategy mo bilang isang breadwinner? I-comment mo kung ano exit strategy mo. So kung nagustuhan nyo tong episode na ito, para matulungan din kami, mag-like, mag-share, and don't forget to subscribe. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.